kung wala tayong original, maliligaw na tayo lahat eh. Kung wala tayong original na mapupuntahan, kagaya ng mga, kahit na hindi mismo yun ang sinulat ng mga apostol, pero yun ay mga manuscripts na malapit sa panahon ng mga apostol. Kung wala yun, ay naku, napakagulo ng mundo ngayon tungkol sa Biblia. Nagkanya-kanya kasing translation eh. Isinisinsay ng mga di nakakaalam. Pinapakialaman ni Satanas pati translators. Pati translators, inspired by Satan, kagaya ng saksi ni Jehovah, inspired by Satan, inano nila, dinoktor nila yung translation ng Biblia to fit their wrong faith para kumumporme sa kanilang maling pananampalataya. Binago ng mga saksi ni Jehovah ang Biblia. Lahat ng salitang Adonai, Kurios sa Grego, Adonai sa Hebreo, lahat nun inalis nila, nilagay nila Jehovah. Para mapaniwala ang taong ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Napakatinding panluloko ng mga saksi ni Jehovah. Sa Biblia naman, hindi naman laging ang ginagamit pangalan ng Diyos eh. Sa original na Biblia, ang ginagamit, mga parang palayaw, no? Parang attributes. Ginagamit yun. Halimbawa, Panginoon. Ginagamit yun, yung Kurios, Panginoon, Adonai, Panginoon. Ang ibig sabihin, ginagamit yun sa Diyos. Inalis na nila yung Panginoon, yung Kurios, yung Adonai, nilagay na nila, Jehovah diretso. Kaya mangyayari, puro nakawalang hiyaan ang ginagawa ng mga tao sa Biblia. Meron namang mga nagmamanipulate ng Biblia para, i-ano dun sa kanilang understanding. Yun ang mga nagpaparaphrasing. Pinapalitan nila yung mga salita sa Biblia sa akala nila ay magiging mabuting, madaling maintindihan, pinapalitan nila. Isang halimbawa dyan ang Katoliko eh. Kasi para sa Katolikong nagbabanal-banalan, pag sinabi mong pagtutuli, parang berde, parang indisente, parang bastos. Kasi pagtutuli, maisip mo agad yung sex organ ng lalaki. Ang ginawa ng Katoliko, ano mo ginawa? Nung magsalin sila sa Tagalog. Ano po ginawa? Pinalitan yung pagtutuli ng pagsusulat. Wala naman Tagalog na pagsusulat eh. Kaya itong mga Katoliko, maraming invention sa katawan nitong mga ito eh. Mga pare eh. Imbis na pagtutuli, pagsusulat. Ayan, basahin natin ang Galatia 2:7. Datapwat nang makita nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga disunat, gaya ng pagkahirang kay Pedro ukol sa mga sunat. Sunat. Tuli at saka di tuli, sunat at di sunat. Tama? Ano ba sunat? Ano ba kahulugan ng sunat? Sinunat, susunatin, sunat. Yun. At saka marami silang pinalitang terminology sa Biblia. Yung mga original words na ginamit doon sa mga available manuscripts, pinalitan nila ng mas magaang na para hindi lumabas na ang isang katuwa kaano-ano diyan pag nasa Spanish countries ka, ang patutot ang tawag doon puta. Normally tawag doon puta. Pag lalaki puto. Oo. Normally. Nang ilagay sa Biblia, ayaw nilang gamitin yung salitang puta para maging pino. Ang ginawa nila, patutot, o kaya ramera, o kaya babaeng bayaran, gano'n. Yan. Yan ang mga ginamit nila. Kung ilalagay mo yan talaga doon sa mga original na wika,
na pinakialaman nila yung original na words, kaya nawawala talaga yung essence ng salita. Kung yun ay empathic, kung yun ay bulgar na salita, pinapalitan nila ang pilit para bang marunong pa sila sa Diyos. Kaya maraming ginawa si Satanas para pakialaman ng Biblia, mga kapatid. At yung kanyang mga alagad, isinisinsa, yan sabi, para iligaw ang mga tao. Kaya alam nyo, ang Kristo, bago siya pumanik sa langit, meron siyang sinabi sa mga lingkod niya nung araw Doon sa Mateo, basahin natin. Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila inyong papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Narito, sinusugo ko sa inyo mga propeta, mga pantas na lalaki at mga eskriba. Kaya kailangan yung magsusulat ng Biblia, sugo rin Yung eskriba kasi taga-sulat yun Pagka hindi sugo, iba mali Tingnan mo si Lucas. Si Lucas nagsulat ng Ebanghelyo, tama ang sinulat kasi sugo ng Diyos yun Si Lucas ay escribiente o eskriba na sinugo ng Diyos. May karapatan sa Diyos. Inatasan ni Apostol Pablo yon na magsulat. Kaya nagsulat siya. Si Lucas kasi, estudyante ni Apostol Pablo. Kung nagsulat man siya, it is under the direction of the Apostle Paul. Under the authority of Paul. Kaya siya, sugo ng Diyos yan si Lucas. Sugong eskriba. Sugong tagasulat. Gaya rin naman ni Marcos. Si Marcos, hindi naman apostol si Marcos No? O ba't nagsulat siya ng Ebanghelyo? Kasi sugo siya ng Kristo para eskriba o magsulat ng Ebanghelyo o kasaysayan ni Kristo. Ngayon,